Shabbat Shalom, mga kapatiran na nandito ngayon sa ating Zoom gathering. And shalom din po sa ibang mga kapatiran na manunood sa Republish na kung saan maririnig niyo po ang ating mga discussion dito. Ngayon po ay 0705-2025 mga kapatid. At ang oras po ngayon ay 4:29 ng hapon, mga kapatid. And sa Gregorian calendar, ngayon po ay araw ng Sabado. Ngunit sa Yahuwah's calendar, ngayon din po ay seventh day of the week. At tuwing meron tayong observance of the Shabbat, meron po tayong tinatawag na Torah reading, mga kapatid, kung saan nasa series tayo. Ngayon ay nasa Isaiah chapter 27, aka Yasha Yau, mga kapatid. So, ito na nga po ang ating tutukan ngayon. Magandang hapon po dito. Tinda. Bago, mga kapatid, si kapatid na Mariam magbasa, itong chapter 27 po is a third oracle patungkol sa final end. Yan po, mga kapatid, no? This is a third oracle patungkol sa final end. So we For have we have discussed itong wasted city sa chapter 24, 1 to verses 20. Yahuwah will punish. Na-highlight po natin yan, 24 verses 21 to 23. Another, he will swallow up death forever. Sa chapter 25 po, na-discuss na natin yun. And then he will ordain peace, yung nakaraan nating discussion, mga kapatid. And so today, tutukan po natin itong chapter 27 in which the whole world will be fruitful. So yan po ang ating tutukan ngayon. The whole world will be fruitful, mga kapatid. So that being said, pangatong babasahin ngayon with Sister Mariam, babasahin mga kapatid ang 13 na mga talata lamang, no? Very short. So, that being said, allow things to work in your mind, batay dito sa kunting background na naibigay natin as we welcome Sister Mariam Yeo to read to us the scripture. Go ahead po, Sister. Shabbat Shalom sa lahat, no? Magandang hapon. Shabbat Our Shalom. Torah reading, our Torah reading for the day comes from Yeshayahu chapter 27, verse 1 to 13. In that yom, Yahuwah with his severe sword, great and strong, punishes Leviathan, the fleeing serpent, Leviathan, that twisted serpent, and he shall slay the monster that is in the sea. In that you sing to her, a vineyard of red wine. I, Yahuwah, do guard it. I water it every moment, lest any hurt it. I guard it, Layala and Yum. Wrath is not in me, who would sit tamboses and weeds against me in battle. I would go through them, I would burn them together, or let him take hold of my strength and make peace with me. Let him make peace with me. Those who come he causes to take root in Yaakov, Yasharal shall blossom and bud, and they shall fill the face of the world with fruit. As he smitten him, as he smote those who were smiting him, or mere they slain as those they had slaughtered, and measure by sending her away, you contented with her. He shall take away by his rough wind in the womb of the east wind. Therefore, by this the crookedness of Jacob is covered,
And his and this is all the fruit of taking away his sin, when he makes all the stones of the altar like chalk stones that are beaten to dust. Asherim and sand pillars rise no more. For the city of defense is lonely, a home forsaken and left like a wilderness. There the cup feeds, and there it lies down, and shall consume its branches. 11. When its twigs are dry, they are broken off. Women come and set them on fire, for it is a people of no understanding. Therefore, he who made them has no compassion on them, and he who formed them shows them no favor. 12. And in that yom it shall be that Yahuwah threshes from the channel of the river to the wadi of Mitzrayim, and you shall be gathered one by one, O children of Yasharal. And at that yom it shall be that great horn is blown, and those who were perishing in the land of Ashur and the outcast in the land of Mitzrayim shall come and shall worship Yahuwah on the made apart mountain in Jerusalem. Yada Yahuwah. Yada, yada Yahuwah, mga kapatid. So, magandang pagkabasa ni Sister Mariam, mga kapatid, mula sa BYNB na pagkasalin. Indeed, having heard and having read ang mga 13 ang mga 13 na mga talata, mga kapatid. So what is it that something na nais niyo pong i-highlight dito, mga kapatid? The whole world will be fruitful. Bakit maging fruitful ang whole world? Because Abba Yahuwah will destroy evil and brings his people home. So, i-destroy, sisirain na ni Abba Yahuwah yung kaaway, ang evil, ang devil, mga kapatid. At added to that, dadalhin na niya ang kaniyang sangkatauhan back home, mga kapatid. So, kung ikaw ay nakatingin ngayon sa pangyayari sa mundo, merong magandang balita, merong hope na one day, mga kapatid, evil will be completely destroyed. One day, on the yum, sabi na sa kanina ni uh, kapatid Mariam, on the yum, okay? Dadalhin ni Abba Yahuwah ang kaniyang sangkatauhan, mga kapatid. At doon mag-regather or magtipon-tipon sila in a very specific na mga lugar. So, titingnan natin yan, mga kapatid, no? Kasi presently, uh, may mga ideas na yung lugar ngayon dyan sa Israel ay hindi yun ang lugar ng sangkatauhan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So, ano yan? Kasi ang may mga ideas na ang real daw na place ay nandoon sa Africa, mga kapatid. So, yan, tingnan natin itong mga details dito. Kung makatayo ba yung ideas na yan na hindi diyan ang totoo, but nandoon sa Africa. Okay? Titingnan natin itong mga geographical mention of places dito, mga kapatid. Makikita natin mamaya kung ano ba yung ating mga evidences. Okay? Kung yun ba talaga ay lugar na kung saan tinutukoy sa scripture na binabanggit ng mga prophets, mga kapatid. Yan ba talaga? So, yan, discuss natin yan mamaya, mga kapatid. We may not be able to give
more and strong evidences, but at least maumpisahan natin na suriin yung mga issues na yan, mga kapatid. Okay po. So yan po ito po ay mensahe na nagdudulot o nagdadala ng hope, a message of hope, na huwag tayong mabalisa sa mga digmaan going on ngayon because time will come, mga kapatid. Isang araw, hinto na itong mga digmaan na ito, mga kapatid. Because ito yung gagawin po ni Abba Yahuwah. One day, the world will be fruitful and Yahuwah destroys all evil and brings all His people. So bago ako magpatuloy sa ating diskusyon, ibigay ko muna sa inyo mga kapatid kasi alam kong kanina pa itong umaga nabasa na natin or nagmuni-muni na tayo dito sa Yeshayahu 27 o Isaiah 27. So, I'll keep quiet now and give you time to share, mga kapatid. Ano po yung mga nais ninyong i-highlight, word, verses, or promises na nais ninyong i-highlight, mga kapatid, as we give you time to also share. Anyone? Pwede lang po ninyong i-unmute at magsalita kayo, mga kapatid. So, who would be the first one to share? Ako, bro. Oh, yes, go ahead po. Sister Mariam, you're now ready. Go ahead po. Leviathan represent powerful, chaotic, and evil nations or spiritual forces opposed to Yahuwah. First one na. Ang second, Yahuwah, strong sword. Yahuwah is the strong sword. Symbolizes His power to destroy evil. Wow. Ang number 3, this shows that Yahuwah will defeat spiritual enemies and worldly oppressors. May akong ang nakita ani nga kuan bro sa highlight ani nga kuan verse bro. Opo. Ang strong sword nato si Yahuwah ra gyud. Kay kining Leviathan kay kuan man siya kanang chaos nga kanang kuan ba nations. Nga ni oppose siya ni Yahuwah. Gubot kaayo ni siya nga nations. Nya nagrepresent sad sila og power. But Yahuwah is the most powerful. God. Yahuwah is the strong sword that symbolizes His power to destroy evil. Ang gahom ni Yahuwah dili gyud walay makatandog si bisan kinsa. Tama. Wow. Mao na ang insight na ani nga kuan bro. Yes. So, highlight ani. Yes, yada Yahuwah. Yada Yahuwah. So, ang tanong paano i-destroy ni Abba Yahuwah, yun, no, nandun yung sagot, no? With his strong sword, i-destroy ni Abba Yahuwah yung kapangyarihan ng kaaway. So, magandang pagpaliwanag na this is something spiritual and metaphorically working with a powerful nation, mga kapatid, ang kaaway natin. And yet, sa kapangyarihan ni Abba Yahuwah, walang magagawa, mga kapatid, ang devil, kumbaga. Time will come, may panahon na ang kaaway natin, mga kapatid, ay talagang ano po, totally be destroyed. So, patience tayo ngayon, maging mahinahon tayo because darating ang panahon, mga kapatid, as explained by Sister Maria. Okay po, yadaya uwa sa wonderful explanation. Yung Libiyatan, no? Libiyatan, sa Yehudiyat, ano bang pagkabangkit natin yan sa Yehudiyat? Yan ba ay la lauyatan? Ganun ba? Paano sa Yehudiyat yun, bro, Rex? Luyatan. Luyatan? The first Leviathan, the fleeing serpent niya.
Leviathan, the twisted serpent. Tama. So, Yahudiat na pagkabigkas niya no is uh, Mm. ano yan? Luyatan. Leviathan. Okay, luyatan no kasi wala man tayong letter V, di ba? So, wala din tayong letter W. So, that's letter U, no? So, luyatan. Okay po. So, it's a kind of serpent, okay? A kind of serpent na nabanggit yan, but it speaks of evil, mga kapatid. Okay po. Thank you for that sharing. Moving on tayo with Sister Tessie. Go ahead po. Sister, you wanna add some more? Go ahead. Ah, dito ako sa verse 5, Brother Dan. Okay. Parang may echo, no? May echo. Sige po. Ah, Verse 5. Verse 5. Go ahead po. or let him take hold of my strength and make peace with me. Let him make peace with me. Hmm. Sa verse na ito, magbibigay po sa atin ng understanding about our relationship with Abba Yahuwah. Ah. The verse emphasizes the importance of holding on to Yahuwah's strength as a source of peace. Oh. Peace or shalom is not something we can find on our own strength. Oh. Instead, it comes from our connection and relationship with Abba Yahuwah. Dahil if we have a good relationship with Abba Yahuwah by following His commands, Opo. yun ang kasabit sa Deuteronomy na pag mayroon tayong obedience sa Kanya, mayroon tayong mga baraka. At kung disobedience, mayroon tayong mga curses. Opo. Kaya dapat lang na itong shalom ay ma-attain natin through our connection with Abba Yahuwah. And napanggit din dito ang about strength to attain shalom. Oh. Sometimes we rely on our own strength, our own abilities. Pero our strength may not be enough kasi in our own strength, if we rely on our own strength without the help of Abba Yahuwah, hindi talaga natin ito ma-fulfill. We should choose to cling to Abba Yahuwah, trusting Him to guide us through our challenges. Dito, nag-invite dito si Abba Yahuwah, sabi dito, to take hold of His strength. Pag mag-hold tightly tayo to Abba Yahuwah's strength, sa kanya lamang tayo nakadepend, we are assured of peace, shalom. Yun lang po, Brother Dan. Okay po. So, wonderful Ang ito po. naintindihan ko po. Sa verse 5. Verse 5. Yes, wonderful point dito mga kapatid sa paliwanag ni Sister Tessie o Sister Bakar Sayaw dito sa verse 5. Dahil nabanggit mo na yung verse 5 na yan, malaking parte doon sa ating covenant, no? Kasi we always highlight na covenant always involve two party. Okay? It always involve two party. So on our part, yun na nga, we take hold. Okay? Hawakan tayo, kapit tayo sa lakas ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So, yun po. That's playing the role or that's fulfilling our part in the covenant, mga kapatid. So, Abba Yahuwah is calling His people to take hold
of His strength, mga kapatid, para matanggap yung shalom. So, what a wonderful point na sa covenant, may part tayo doon, which is taking hold of His strength na nagmumula kay Abba Yahuwah. Magandang pagka-explain yun, sister, na minsan magre-rely tayo sa ating sariling mga kaisipan, sariling mga pag-unawa, or sariling lakas. Pero walang-wala yon, mga kapatid. Kasi napakatindi itong kaaway natin. And only the sword of Abba Yahuwah, the word of Abba Yahuwah, ang may kakayahan na talunin ang kaaway na meron tayo, mga kapatid. So, yan, Yada Yahuwah for that wonderful point highlighted na sa ating journey ngayon, lalo na patuloy tayong kapit sa lakas ni Abba Yahuwah. Yan po, all esteem po and praises kay Abba Yahuwah. Kasi marami tayong mga hamon, mga kapatid. And on our own, hindi natin kaya ang mga hamon na ito. Okay po, let's hear from somebody else. Meron pang magdagdag. Please unmute lang po, mga kapatid, para magpaliwanag o mag-share sa ating mga napag-usapan na, mga kapatid. Para sa mga bago lang dumating, nasa Yeshayahu chapter 27 tayo, and we are on the part na nagpapaliwanag na tayo, mga kapatid. So anyone would like to share some more? Dito na si Sister Inday. Iyadaya Owa. Okay. Sister Cheryl is also here. With Sister Amanuyana is also here. Okay. Anyone else would like to share, mga kapatid? Would you like to share? Please unmute lang po, and then share whatever is the word na binigay ni Abba Yahuwah sa inyong puso na nais niyo pong ibahagi. Okay, we don't want to waste the time. So we will proceed po, mga kapatid. And then feel free lang po from time to time if you wanna share something, just let me know, mga kapatid. Unmute mo lang po and then try to also share what is in your heart. Okay po, moving on tayo, mga kapatid. Verse 1, na-highlight dito yung luyatan o la anong pagka-pronounce yun? Libatan, no? But luwasan, okay? Luwasan. Okay? Nabanggit po yan. Highlight po sa verse 1 as highlighted na kanina ni Sister Mariam. Verses 2 to 6, mga kapatid, ito po yung makikita natin na verses 2 to 6, mamaya balikan natin yan, na in that people will dwell in a fruitful land. Kasi nabanggit po dyan itong vineyard. Okay? Kapag vineyard, mga kapatid, it is a picture of an agricultural na setting, mga kapatid. But vineyard usually speaks of the people of Abba Yahuwah, mga kapatid. And mamaya titingnan natin as we continue to explain that. Verses 7 to 11, mga kapatid, ito na po yung ways of Abba Yahuwah with His people and how He also go against His enemies. Okay? So, babasahin natin yan mamaya at ay paliwanag natin. Verses 7 to 11, yun po ang ating summary. Ano yung mga pamamaraan ni Abba Yahuwah na kung saan matugunan ang mga pangangailangan ng kanyang mga sangkatauhan at ganoon na rin po, mga kapatid, going against sa kanyang mga kaaway. Okay? Verse 12, dito natin makikita yung scope. Yung scope o yung area ng Mount Zion o yung area na kung saan nandoon yung sangkatauhan ni Abba Yahuwah. Although meron nang nabanggit doon sa Kazon,
ano siya kalawak yung bagong Jerusalem. May mga specific measurement doon sa kazone mga kapatid. But dito ngayon, makikita natin sa verse 12 mga kapatid na meron siyang particular place kung saan mag-regather yung kanyang sangkatauhan. Okay? Assure, dito sa Egypt, okay? Dito sa Wadi River, yung nabasa kanina, mga kapatid. So, kung tingnan mo yung mga lugar na yan, doon po nakapakaloob, doon po napaloob, kumbaga, doon napaloob yung lugar kung saan mag-regathering ang kaniyang sangkatauhan, mga kapatid. Verse 12 po yun, mamaya balikan natin. Then lastly, yung verse 13, kung napansin ninyo sa nabasa ni Sister Mariam, meron pong blowing of the horn or the ram. Kaya lang meron siyang description, great horn or great ram, mga kapatid, no? So this is something na hindi ito ordinary kasi may dinagdag na word great. So ano kaya kalaki, no? Hindi natin alam, but sinabi diyan na great horn. So siguro super laki na kapag i-blow yan, talagang yayanig yung buong lugar na makakarinig dito mga kapatid. So yan po, mamaya ipaliwanag natin yan na yan pala ay has something to do with the year of Jubilee mga kapatid. Okay? Na kung saan sa year of Jubilee, mga kapatid, i-blow yan. So, Brother Dan, ano ba itong year of Jubilee? Mamaya, ipaliwanag natin mga kapatid as we continue po. Okay. So, without much ado, punta na tayo sa mga details kasi yung mga summary lang po yon para magkaroon tayo ng general bird's eye view kung ano po yung buong chapter ng 27. No? Bro, Yes, bro. okay po. Si Rex ani na siya highlight ani nga kuan bro. Okay, go ahead. Brother Rex, go ahead po. Shabbat shalom po sa lahat. Shabbat shalom po. I will just share more about doon sa verse 7 to 11. 7 to 11, Mm, okay. yes po. At ang pinaka-highlight po dito is about righteous correction and cleansing of Yasharal. Mm. Na-mention po dito sa Yashayahu 27, 7 to 9 Mm. speaks of how Yahuwah does not strike Yasharal in the Oh. same way. He strikes the nations. His dealings are measured, intentional, and restorative. Mm. Kumaga, not out of rage, but in righteousness. Ang pinaka-key point po dito is not destruction, but purification. Tama. Yahuwah disciplines his people to remove idolatry and rebellion. Ang pangalawa is by this, therefore, shall the iniquity of Yaakov be purged. And the purpose is cleansing again. Mm. And altars and Asherim or Asharam and images will be shattered. No more idolatry in the land. Wow. Those who remain hardened will become spiritually barren, like forsaken cities, dry branches fit only for burning doon sa Mm. verse 10 to 11, no? Apa. Tapos, ang pinaka meaning dyan sa Yahudyat is discipline equals love-driven refinement. Sa na-mention po dito sa Malakyam or sa Malakay 3:2 to 3 Mm. about doon sa imagery, Yahuwah as refiner of silver. Mm. Then Yahuwah wants his covenant people, the Yasharal, free from mixture of pagan altars like Baal or Mm. Ashera, etc. And then those who refuse correction are cut off, but not all. Muna ang pinaka-reason doon. Mm. Tsaka sa 12 to 13, na-mention din no, about sa yung shofar of redemption. Oh. Babasahin ko po.
And it shall come to pass in that day that Yahuwah shall beat off or thresh from the channel of the river unto the stream of Matsariam, and ye shall be scattered one by one, O children of Yasharal. Doon sa 12. Tapos about doon sa shofar of redemption, yung great shofar or trumpet will sound according to verse 13, symbolizing Yahuwah's call to the scattered ones, doon sa mga na scattered na mga remnant. At saka yung sinasabing those near death or spiritually dead or far in exile will hear and return to bow before Yahuwah in the made apart mountain or the so-called Mount Sayun in Jerusalem or Jerusalem. Okay, dyan na muna siguro, bro. Okay. Thank you. So, may summary na po si Brother Malkial dito sa verses 7 until verse 13, mga kapatid. So, we will pick up those important points na nabanggit na, mga kapatid, as we proceed. So, balikan muna natin itong na-highlight na ni Sister Mariam kanina na luyatan, okay? Sa English, yan po ang pagkabanggis, Leviathan. Okay, Leviathan po sa English. Sa na-highlight na po kanina ni Sister Mariam, symbolic of ancient evil, mga kapatid, ito. Itong yung mukha o yung profile o description ng luyatan, mga kapatid, is really something that is monstrous or a picture of a dragon, mga kapatid. Okay? So, tatlong description, ayon na rin po sa napaliwanag na ni Sister Mariam kanina. Tinawag siya fleeing serpent. Okay? Fleeing serpent po. Verse 1. Fleeing, he is called the fleeing serpent. Okay? Pangalawa, he is also called twisted serpent. And pangatlo, tinawag siyang dragon coming from the sea. So, sa dagdag natin doon sa na-highlight na kanina, this is the description, mga kapatid, of the devil, Hasatan himself. Okay? In contrast po doon sa tatlong description, fleeing serpent, twisting serpent, and dragon, in contrast po doon, si Abba Yehowa, sa na-highlight ni Sister Mariam kanina, tatlo din pong mga important description patungkol kay Abba Yehowa. One, hard. Another is great, great sword. Okay, rather great. And then third is great, and strong rather, strong sword. Abba Yehowa is hard, great, and then pangatlo, strong sword. That would really go against itong fleeing serpent, twisting serpent, and go against the dragon. As na-highlight na kanina, na metaphorically, it is symbolic of evil, mga kapatid, that is working sa mga nation who are very much powerful, mga kapatid. But yung description ni Yashayahu about kay Abba Yehowa, mga kapatid, is really good enough to believe na kaya ni Abba Yahuwah na talunin, mga kapatid. So, tingnan mo yan, tinawag mo itong twisting serpent. Di ba? Yun ang katangian ni Satan, mga kapatid. Tinitwist yung, ano po? Tinitwist lagi yung mga katotohanan. Nung nag-live streaming tayo, doon na-highlight natin yung ginawa ni Hasatan kay Yahusha. Quoting verses, and yet those are twisted, mga kapatid. So yun talaga yung katangian ng ni Hasatan, mga kapatid. He is a twisting serpent. So, paano natin ito mabigyan ng halaga sa ating buhay at sa ating journey ngayon? Kayong mga manonood sa Republis, isa ito sa mga gagamitin ng kaaway. Oh, bakit ka pa magbago
ng pagtawag sa pangalan, nakasulat na yan dyan. O, di ba, mga kapatid? Kasi po, yun po ay gagamitin ng kaaway to twist the truth, mga kapatid. So, huwag tayong makinig doon sa mga twisting na mga gawain ni Hasatan, mga kapatid. Kasi yun po ang kaniyang nature, yun po ang kaniyang character, mga kapatid. So, tingnan po natin itong Tahaliam 104. Okay, para pagdagdag, pag-explore dito sa luyatan, mga kapatid. Tahaliam 104. Basahin po natin, mga kapatid. Tahaliam 104 verse 26. Ano pong sinabi ng psalmist? 104 verse 26, mga kapatid. Okay. There do ships go, that luyatan which you made to play there. Okay. Ano po ang pangyayari dito? Itong luyatan, mga kapatid, is something na living creature na saan po? Doon po yan sa sea. Na possible na kapag may mga barko na dadaan, mga kapatid, anong possible na mangyari? Okay? Pwedeng mapahamak po or magkaroon po ng problema doon sa dagat kasi nandyan po sa dagat yan. Okay? Ayon sa description kay na ni Yesayao sa nabasa na coming from the sea, mga kapatid. So, ito'y na-confirm po sa Tahaliam 104 verse 26. Moving on po. Dito rin po sa Tahaliam 74, mga kapatid. Okay? Tahaliam 74. Tingnan po natin, mga kapatid. Tahaliam 74, verses 12 to 14, mga kapatid. Okay? Verses 12. Okay? 12 to 14. Yes, andito po. Tahaliam 74, 12 to 14. For Alua is my sovereign from of old, working deliverance in the midst of the Arats. You divided the sea by your might. You broke the heads of the sea, serpents in the waters. You broke the heads of the luyatan in pieces and left him meat for people in the desert. See, merong gawain si Abba Yahuwah dyan, mga kapatid, na he is destroying the luyatan, mga kapatid, doon sa dagat. He is destroying it, mga kapatid. Abba Yahuwah is able to destroy it. So, yan po ay something na literal na nabasa natin kasi magiging pagkain na po ng mga tao yun. Okay? But again, kanina sa na-highlight, this is not only literal but also metaphorically or significantly, figuratively, mga kapatid, ang kahulugan yan. So we can see it both physical, literal, and as well as metaphorical, mga kapatid. So ang punto natin dito is, Yahuwah is now destroying it. Okay? Ayon sa description ng Tahaliam 74, 12 to 14, Abba Yahuwah is going to destroy it, mga kapatid. Okay? And tingnan natin itong nasa Kazon chapter 12. Okay? Kazon po, mga kapatid, tingnan natin. Kazon chapter 12, verses 7 to 9. Kazon chapter 12, 7 to 9. Ano po yung nakasabi dito, mga kapatid? And there came to be fighting in the Shamayam, Mikaal, and his messengers fought against the dragon. And the dragon and his messengers fought, and they were not strong enough, nor was a place found for them in the Shamayam any longer. And the great dragon was thrown out, that serpent of old, called the devil and Satan, who leads all the world astray. He was
thrown to the Arats, and his messengers were thrown out with him. Okay po? So, yan, malinaw po mga kapatid na yung serpent, yung dragon, Satan, mga kapatid, malinaw po, have deceived the world. Kasi nga, twisting serpent yan mga kapatid. Twisting serpent dahil dyan, ang daming na-deceive. Okay? Halimbawa mga kapatid, tayo lang, no? Tayo lang. Let's just be more focused here. Tayo, di ba? We've been calling the title. God, Lord. Yun po yung ating mga tinatawag. Without knowing na yun po ay mga titulo lang, mga kapatid. So we've been deceived because the enemy twisted mga kapatid, na instead yung totoong pangalan ang nakasulat, yun pala, mga kapatid, ay mga titulo. At yung mga titulo na yan ay all pertaining to what? Pagan. And it's been there 2,325 years, mga kapatid. We've been deceived, mga kapatid. Kasi nga, Satan is indeed a twisting serpent, mga kapatid, ang tawag sa kanya. Okay, so yan po, dagdag yan, batay dito sa napaliwanag na kanina sa verse 1. Moving on tayo sa, na-highlight na rin po, verses 2 to 6, mga kapatid. Sa 2 to 6, makikita natin dito na in the Yum, people will dwell in the fruitful land. Okay? So, yan po, verse 2, makikita natin yung pleasant vineyard. Okay? Pleasant vineyard po ang pinag-usapan sa verse 2, mga kapatid. And, okay, let us proceed back to Yasayaw. Verse 2, mga kapatid. In the Yom, sing to her a vineyard of red wine. Okay, so speaks about vineyard, mga kapatid. And ang tinutukoy dyan is indeed the nation of Yasaral. Ayon na rin po sa napaliwanag ni Brother Malkial kanina, mga kapatid. Okay, the city of Yahuwah is also called the vineyard, mga kapatid. Okay? Tingnan mo yan. Verse 3, anong ginagawa ni Abba Yahuwah dito sa vineyard na yan? Can also mean city of Abba Yahuwah. Anong ginagawa niya sa verse 3, mga kapatid? O, di ba? I, Yahuwah, do guard it. I water it every moment, lest any hurt it. I guard it night or layala and yum. Night and day, mga kapatid. Abba Yahuwah is guarding it. Ano yung ginaguard niya? Yung kaniyang vineyard. At sino yung vineyard na yan? Ayon sa napaliwanag na kanina, Yasar-al, mga kapatid. Okay po? So, ayan, no? Additional po dyan sa verse 3 na yan. So, moving on, sa verse 4, malinaw po sa verse 4 na wrath is not in me. Sabi po diyan ni Abba Yahuwah. Who would put thorn busses and weeds against me in the battle? I would go through them. I would burn them together. Okay? So, ano po yung ating paliwanag dito mga kapatid? Si Abba Yahuwah, meron po siyang mga pamamaraan ng kanyang vineyard ay minsan nagkakaroon po ng mga hazard. Okay? Nagkaroon po ng hazard yung kanyang vineyard, mga kapatid. May mga thorn bushes, may mga weeds, okay? Yun po ay mga pamamaraan na kung saan kinokontra po. Okay? Kinokontra o sinisira yung kanyang vineyard, mga kapatid. So, but then, ano yung gagawin ni Abba Yahuwah? Mga kapatid, lilinisan niya yon. Okay? So, those thorn bushes na ayon sa napaliwanag ni Brother Monkey kanina could be referring to those mga idols. Okay? Yung mga symbolic na mga
idols doon mga kapatid. Dito linilisan na mga kapatid. But those are being used in order to hamper, in order to hinder the fruitfulness of his vineyard, mga kapatid. Okay po? Yan. Moving on to verse 5. Let them make peace with me. Okay? Sana highlight ni Sister Tessie kanina. Verse 5. Or let him take hold my strength and make peace with me. Let him make peace with me. So, na-notice niyo po mga dalawang beses na banggit po yung phrase. Let them make peace with me. So, ano po yan mga kapatid? While it is true na may chosen nation, Yazarel, but take note, yung terms and condition nandoon pa rin. Ano yun? Make peace with me. Abba Yahweh say, make peace with me. So, ibig sabihin, babalik tayo sa Kanya, mga kapatid. Yun po ang ibig sabihin nun. And we always emphasize na 6 days a week tayo po ay nagtratrabaho. On the 7th day, mag-Shabbat tayo. Yun ay pagkakataon na gawin natin yun, mga kapatid, na let's make peace. Let's affirm, let's commit again ourselves to the covenant that we made or that we made a promise with Abba Yahuwah. So, tuwing tayo ay mag-Shabbat, that's always a moment of making peace with Abba Yahuwah. By what? Affirming our commitment, our dedication doon sa kaniyang covenant, mga kapatid. By affirming our dedication sa pag-guard ng kaniyang Torah o ng kaniyang mga kautusan, mga kapatid. So, there's always a time for us to settle ourselves, to make peace with Abba Yahuwah. So, ibig sabihin, during 6 days a week, kung tayo may nagkasala, okay, but anong gagawin natin mga kapatid? Let's make peace. Meaning mag-reconcile tayo. At paano tayo ma-reconcile? The only way mga kapatid is repentance. How can we make peace with Abba Yahuwah? The only path to making peace with Abba Yahuwah is repentance, mga kapatid. Yung ating pag-admit na tayo nagkasala, yung ating pag-admit na tayo naka-violate po sa kaniyang mga kautusan, at mag-repent tayo, mga kapatid. Repentance is calling, returning back to Abba Yahuwah. Turning away po doon sa being Torah-less nating pamumuhay sa nakaraang 6 na araw, mga kapatid. So, yun po, mahalaga po yun mga kapatid, no, na sa ating journey, let's always be responsible, making peace with our Creator, mga kapatid. Verse 6, dito rin makikita, verse 6, na those who come, He causes to take root in Yaakov. See? Those who come, mga kapatid. Again, connection doon sa making peace. Those who come. Okay? Again, nandoon yung terms and condition na meron tayong gagawin. Those who come, mga kapatid. Ano mangyari to those who come? Causes to take root in Yaakov. Yasar-al shall blossom and bud, and they shall fill the face of the world with fruit. See? Malinaw pala na ang fruitfulness dito is not something na literal na vineyard, mga kapatid, but something to do with the people, yung sangkatauhan ni Abba Yahuwah through the connection of Yaakov and Yasar'al, mga kapatid. Well, one day, bear fruit. Yung karats, yung mundo ay mapuno po ng mga sangkatauhan na sila po ay tumatawag, kumikilala kay Abba Yahuwah, mga kapatid. Okay? Ayon po sa napaliwanag na ni Brother Malki Al verses 7 to 11, what we can add, mga kapatid, is yun na nga, no? Abba Yahuwah deal with His people harshly, mga kapatid, pero hindi yun intention ni Abba Yahuwah na iiwan
But that is out of love, mga kapatid. Maganda po yung na-highlight niya doon sa Malakay chapter 3 kanina, no? Na Abba Yahuwah is a refiner of silver and gold. So ganun din po ang kanyang ginagawa sa kanyang sangkatauhan, mga kapatid. When Abba Yahuwah allow his people to be punished, mga kapatid, because he's doing it in order to purify, mga kapatid, in order to make them restored back unto him. Verse 8, tingnan natin yung verse 8, mga kapatid. In measure, by sending her away, you contended with her. He shall take away by his rough wind in the day of the east wind. So, ibig sabihin, sending her away is a form of discipline, mga kapatid. Abba Yahuwah said, if you will disobey me, you will be scattered. So, yun po ang fulfillment doon sa nakasabi doon sa Devarim chapter 28, mga kapatid, o Deuteronomy chapter 28, that if you will disobey me, I will scatter you. And dito, sinabi ni Abba Yahuwah sa verse 8, mga kapatid, Abba Yahuwah is sending out, okay, sending away upang sa ano po, sa kanilang travel doon sa dagat, okay, they will encounter rough wind in the day of the east wind, mga kapatid. So in other words, when people of Abioa is scattered, sent away, mga kapatid, they are going through some time of purification. Okay, mga kapatid. So, malaking hamon po o malaking challenge ito sa atin, mga kapatid, because kahit paano, yung kaniyang pag-allow na ma-exile pala ang kaniyang sangkatauhan is a form of discipline, mga kapatid. Sa na-highlight na rin po ni Brother Malkiel kanina, ay sa form of discipline, mga kapatid. So, kung ano yung kaniyang mga gawa o disciplinary measures na ginawa in the past, mga kapatid, those are intended to make his people better, mga kapatid. Okay po? Yun po ang kaniyang intention doon. His loving restraint is always there, mga kapatid, to purify us. How? By removing, mga kapatid, removing all the objects that are hindering his people to only worship him, mga kapatid, as it has been mentioned and highlighted na kanina. Okay? So verses 10 to 11, the city of this world falls into the desolation, mga kapatid. At ano yung gagawin ni Abba Yahuwah sa mga cities of this world, verses 10 to 11? Makikita natin dito na sila po ay magiging defiance. For the city of defiance is lonely, a home forsaken, and felt like wilderness. There the calf feeds, and there it lies down, mga kapatid, and shall consume its branches. So, kapag pala ang isang syudad ay pabayaan na ni Abba Yahuwah, good as nothing. Na yung syudad na yon ay para na lamang sa mga animals, mga kapatid. So, yan po ay nangyari talaga sa syudad ng Jerusalem, mga kapatid. When the people of Abba Yahuwah was scattered, were sent to Assyria, were sent to Babylon, mga kapatid, exiled there. Ano nangyari doon sa kanyang city? 'Di ba? Deserted po ang kanyang syudad. So, yan po ay malinaw, mga kapatid. Okay? Batay doon sa napaliwanag na rin. Moving on tayo dito sa verse 12. Highlight natin itong boundaries na pinag-usapan dito, mga kapatid. Verse 12. Boundaries of the promised land. Although, na-highlight na kanina, mayroong punto na si Brother Malky Al kanina doon. Ngayon, i-highlight natin itong boundaries of the promised land. Okay? Ano nakasabi po sa verse 12? And in that it shall be the Yahuwah presses
from the channel of river of the Wadi of Matsaryam. You shall be gathered one by one, O children of Yazaral. Wow. In that yum, mga kapatid, mangyayari. Okay? In that yum. So, ang tanong, yan ba ay nangyayari na ngayon? Ang tanong, yung 1948 na regathering, yun ba ay fulfillment of the prophecy? Marami mga kapatid na tumitingin dyan na yung 1948 na regathering of the state of nation of Israel, sabi nila, yun daw ay fulfillment na po ng prophecy. Mga kapatid, hindi yun ay fulfillment, mga kapatid, dito sa prophecy nito. Okay? Bakit? Kasi doon sa verse 1 kanina, it mention muna na i-destroy muna, mga kapatid. Makipag-away muna si Abba Yahuwah against the serpent, mga kapatid. Okay? So, ayan, ang ating paliwanag dito, na malinaw na yung promised land, nabanggit dito mga kapatid, no? Nabanggit dito yung Egypt o Matsariam. Okay? You will be gleaned one by one. So, let's look at Barashat chapter 15 verse 18 para ma-establish natin ano ba talaga yung boundary o yung lugar kung saan napaloob yung promise ni Abba Yahuwah kay Abraham, mga kapatid. Look back muna tayo doon sa Barashat o Genesis, mga kapatid. Genesis chapter 15 verse 18. Ano po ang nakasabi diyan, mga kapatid? Okay? Genesis 15 verse 18. And on that same day, Yahuwah made a covenant with Abraham, saying, I have given this land to your seed from the river of Nachariam to the great river. So ano itong great river? Di ba yun ang Euphrates, mga kapatid, no? From the great river. Okay? The river Parat. Okay? So mula sa Matsariam to the great river, yun po ang covenant made promise by Abba Yahuwah at doon kay Abraham, mga kapatid. Okay? Tingnan mo yan. I have given this land to your seed from the river of Matsariam to the great river Euphrates. Na kung saan, diyan sa gitna ay nandiyan yung Jerusalem, mga kapatid. So, kanina napag-usapan natin na merong mga ideas kasi na ang totoo daw na Yasharal o Jerusalem ay wala diyan but nandoon po sa Africa po. O so paano yan, mga kapatid? Na may prophecy dito at may promise ni Abba Yahuwah kay Abraham na ito yung land na nakapaloob doon sa Yasharal. Doon mula sa river ng Matsariam papunta doon sa Great River ng Euphrates, mga kapatid. So, yan ay isang challenge, no, sa atin na dapat pagsuriin natin kung totoo yon na ang totoong Yasser Al geographically and nandoon sa Africa, paano natin ipaliwanag itong mga verses na ito? Mga kapatid, di ba? Something to think about, mga kapatid, because that is not our main topic dito. So, ang challenge lang natin dito is patuloy tayong mag-search kung ano talaga, saan ba talaga mag-regather, kumbaga, mga kapatid, ang kaniyang sangkatauhan. But malinaw naman po dito, mga kapatid, balik tayo doon sa Yesayao, na mag-regather sila one by one, di ba? Doon sa lugar na iyon, sa na-highlight na kanina, mga kapatid. Verse 12. Okay? Channel of the river to the Wadi of Matsaryam, and you shall gather one by one, O children of Yasaral. So, yan po, merong regathering na mangyayari, mga kapatid.
Okay? Yan. Malinaw po mga kapatid na gathered one by one. Ibig sabihin, ano po, may involvement yung kamay ni Abba Yahuwah. So merong individual na kilo si Abba Yahuwah, meron din pong collective, corporate na kilo si Abba Yahuwah. So malinaw po matid, see? One by one. So there is an individual move and word of Abba Yahuwah, kumikilos po upang dadalhin ang kaniyang sangkatauhan. Okay? So, ano po yung ating naalaala noon mga kapatid? Okay? What do we remember sa nakaraang mga discussion natin doon sa chapter 19, di ba? Kung saan yung land of Assur, di ba mga kapatid? Do you remember? Doon sa land of Assur, ah, magtipon-tipon ang mga sangkatauhan at sila po ay magsamba kay Abba Yahuwah from Matsaryam to land of Assur. Okay? At dito sa mountain of Abba Yahuwah, mga kapatid. Magtipon-tipon ang kaniyang sangkatauhan. Yung ating na-discuss, kung naalala niyo po mga kapatid, doon sa chapter 19 sa nakaraan. Okay? Na-discuss na po natin yon. But yes, chapter 19 verses 23 hanggang 25. Okay? So, mabuti siguro tingnan natin no, yung mga places na kung saan mag-regather ang kaniyang sangkatauhan. Okay, 23 po. And in that yum, chapter 19 po, 23. And in that yum shall be a highway from Matsariam to Ashur, di ba? Yung mga kapatid, yung natin napag-usapan sa nakaraan. Highway ang gagawin ni Abba Yahuwah mula sa Matsariam to Ashur. And Ashur shall come into Matsariam. And Matsariam into Ashur. And Matsariam shall serve with Ashur. Verse 24. In that yom, Yasar-al shall be one of those three, one of the three with Matsaryam and Ashur. Ever a baraka in the midst of the Arats. See, mga kapatid, nakasabi doon po sa chapter 19 verses 24 hanggang 23 na itong tatlong mga big countries na yan, Ashur, Matsaryam, at Yasar-al, yan sila ay magtipon-tipon. At dito naman po na-highlight ngayon, mga kapatid, sa verse 12 ng Yesaya 27, mga kapatid. So yan po, what a wonderful thing na hintayin natin, mga kapatid, paano mangyari yan na ngayon, there is so much chaos there, mga kapatid. Okay? Yan ba talaga ang mga bansa na kung saan magtipon-tipon with Yasser Al, mga kapatid? In which ngayon nandyan man yung super hated nila na mga uh, issues, mga kapatid, di ba? So, kung yan talaga ay totoong sangkatauhan ni Abba Yahuwah, then dapat walang ganun na mga problema ngayon, mga kapatid. So, ang tanong is, kung yan man ang totoong lugar ng geographical location, so ang tanong is, yung sangkatauhan ngayon dyan, yan na ba talaga ang totoong Yasar Al? Di ba? So yun ang makikita natin na ibang-iba yung mga sangkatauhan ngayon dyan, mga kapatid, di ba? It does not bears the mark of the people of Abba Yahuwah, mga kapatid, di ba? So, yun po ay isang additional po na pag muni-muni natin na magkaroon tayo ng at least no, a better understanding with what is going on doon sa Middle East ngayon. Lastly po, dagdag na rin po doon sa na-highlight ni Brother Monkey Al kanina, a great trumpet. Okay po? Tutunog yung great trumpet. Isang trumpeta lang ito mga kapatid. And it speaks of the year of Jubilee, mga kapatid. So, ano po itong year of Jubilee? Please open po doon sa Leviticus chapter 25 po.
Sa Leviticus 25, meron po silang practice noon. Okay? Na tuwing 50th year, no? Kasi ang Jubilee, ibig sabihin niyan, 58th year, mga kapatid. Okay? 25 ng Leviticus, mga kapatid, verse 8. Okay? Leviticus, okay, sorry. Leviticus 25 po. Mababasa natin dito yung background dito. Saan ba nanggaling itong blowing of the ram's horn, mga kapatid? Verse 8 po. Uyakra o Leviticus chapter 25 verse 8. Basahin natin hanggang sa verse 12. And you shall count seven Shabbatut of years for yourself. And 7 times 7 years, so ilan po yun? Magiging 7 times 7 years, ilang taon po yun? Magiging 49, di ba mga kapatid? 49 years po yun. Okay? And the time of the 7 Shabbatut of years shall be to you 49 years. O, di ba? Tama po yun, no? 7 times 7 equals 49. You shall then sound a ram's horn to pass through on the 10th day of the 7th month. On Yom HaKapurim, cause a ram's horn to pass through all the land. So doon pala sa panahon ng fifth, ng 49 years, mga kapatid, anong mangyari, mga kapatid? Okay? On the 49th year, merong tutunog na ram's horn on the 7th month, mga kapatid, no? 7th month on the 10th day. Okay, yun po, no? Panahon ng Yom Kippuriam. Okay? Cause a ram's horn to pass through all your land. Verse 10 po, and you shall kados or made apart the 15th year, rather 50th year, and proclaim release throughout all the land of its inhabitants. It is the Yubal, or it is the Jubilee for you. And each of you shall return to his possession, and each of you return to his clan. Okay? 50th year po ito, mga kapatid, itong tinatawag na Year of Jubilee. Ano ba yung Theodiat word ng Jubilee, no? Yubalyam ba yan, no? Okay. So, yan po, mga kapatid, 50th year of Jubilee, mga kapatid. So, each shall return. It is a year of release, mga kapatid, of all the land of the inhabitants. It is also the year to return to his possession, and each of you return to his clan. Okay, verse 11. The 50th year of Jubilee to you, do not sow nor reap what grows of its own, nor gather from his unpruned vine. It is a jubilee, it is kodas to you. Eat from the field its crops, mga kapatid. And in the year, this jubilee, let each one of you return to his possession. Okay? So, ano po yung pangyayari dito, mga kapatid? Bakit po very significant ito, mga kapatid? Itong nabanggit dito sa Yeshayahu chapter 27 verse 13 na there is the blowing of the ram's horn, mga kapatid. And that ram's horn also has something to do with the year of atonement or the Yom Kippuriam, mga kapatid. So in other words, on the 49th year, on the 7th month, on the 10th day, blow the ram's horn, yun po ay Day of Atonement or yun po ay Yom Kippuriam, mga kapatid. Ilang pang piyes po natin yun, di ba? Yun po ay pang-anim na piyes, mga kapatid. And on the following year, which is the 50th year,
Ano mangyari po mga kapatid? In effect po doon, ano mangyari? Everyone will return to its clan, return to his position o yung possession mga kapatid. So, ibig sabihin, ibalik sa may-ari yung kanilang mga lupa na halimbawa na na benta or na sell. Ibalik sa may-ari po mga kapatid. It is the year of Jubilee. It is the year of rest mga kapatid. So, yun po pala ay something to do also with the coming of Yahusha mga kapatid. Na kung saan there is the blowing of the ram's horn at the coming of Yahusha mga kapatid, there is also the blowing of the trumpet mga kapatid. So, has something to do with the atonement mga kapatid. Na kung saan sa na-highlight na kanina ni Brother Malkiel is yung pag-restore ng sangkatauhan ni Abba Yahuwah na kung saan merong forgiveness, merong removal of all those objects that hinders them, mga kapatid. There is what we call the restoration of that relationship, mga kapatid. So, siguro hanggang dyan lang muna yung aking i-highlight. Hearing from all this sharing, mga kapatid. Ano po? Ano po yung mensahe na nangungusap si Abba Yahuwah sa atin, mga kapatid? Is there something na you wanna bring out as we have heard from this sharing, mga kapatid? What is Abba Yahuwah telling you? What is Abba Yahuwah speaking to you? Ma ma-realize mo ba mga kapatid na you were also one of those who were deceived because the enemy Satan twisted everything. Do you feel it mga kapatid? Do you understand? Now we were once also deceived. We were once also been lied mga kapatid. And you should be thankful because Abba Yahuwah has opened your and my and our understanding, mga kapatid. Anyone would like to bring out something or share something? Please unmute lang po. And then let's listen for your additional sharing po. Go ahead. So there is so much silence. Go ahead po, Sister Inday. Hello, hello. Hey, Shabbat Brad. Shalom. Opo. Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Opo. Ang kanibang gisulti diri sa 24:15. Nang saan chapter? Sino tong mga mga gihisgotang malaglagon nga pasipala nga magatindog sulod dapit sa balaang dapit sa balaan? Naman nakabutang diri close parenthesis na pasabta niini ang magabasa. Sister, anong passage yung sinasabi mo? Matthew 24:15 man ni Brad. Okay. Matthew 24. Okay. Go ahead. Go ahead, sister. Basahin natin. Oh, kanang tungod niini inikakita ninyo sa gihisgutan sa propeta nga si Daniel sa iyang gihisgutang malaglagon nga pasipala nga magatindog sulod sa dapit nga balaan. Close parenthesis, pasabta niini ang magabasa. Okay. So, mga kapatid, salamat po. Ang tanong mo, sister, is sino ba ang tinutukoy? Tama? Okay. Sinong tinutukoy dito sa Matthew 24 verse 15? Tama ba? 15? Okay. So when you see the abomination that lays waste spoken of by Danayal, the Nabiam, put up in Mekdas or in Hayakal, he who reads, let him understand. Okay po. Mga kapatid, meron pong additional na katanungan dito si Sister Inday na hindi naman siguro natin ito na-discuss doon sa Yesayao kanina, mga kapatid. But ang na-highlight natin sa Yesayao is kung anong gagawin ni Abba Yahuwah doon sa serpent.
na ang tinutukoy doon ay si Hasatan, mga kapatid. So ang tanong, may connection ba dito yung Matthew 24 verse 15 na kung saan ito ay spoken by Danayaal, mga kapatid, no? So we are bringing up an additional or another idea po, mga kapatid. But ang tanong is, may connection ba doon sa nabanggit din po ni Yashayahu na Abba Yahuwah will go against Satan, okay? Am I making a connection, Sister Inday? Tama ba? Ah, kuan man gud brad kay naghisgot aw medyo na kuan man gud to nga mauban na nga lugar kanang Jerusalem sa Okay, okay, Israel okay. karon. Oh. I see. Asa man ni siya mutindog sa balaang dapit ang atong ang gikuanan kay sorry kay Brad kung murag na out of topic ko ha pero Yeah. ako lang ning kuan mo mo gid ning nakuan ako karong adlaw. Hmm. Oh, sige kog tuon mao ni akong nakuanan. Oh, Asa okay. man ni siya mutindog? Kung Okay. dili na mao ang Israel nga nasod, Aha. asa man ni siya? Okay. That's a very good point. May connection naman, sister. Don't say it na wala siyang connection. May connection, okay? Kasi what you have in your mind is you're thinking of the made apart na place, no? Na kung Oh, saan ayon sa declaration ni Danayaal, merong tatayo doon at gagawa siya ng mga abomination, no? mm, That lays waste. Okay. So, okay, we will open up to our brothers and sisters here. So, mga kapatid, merong tanong, itong place na kung saan may tatayo na gagawa ng mga abominable na mga gawain ayon sa proclamation ni Danayaal. Sa ating pag-unawa, yan po ay Jerusalem, di ba? Yan po ay kung mm, saan tatayo yung Mekdas or oh, Hayakal. Okay? So, ang tanong, kung hindi man yan ang totoong Yasser Al, kung nandoon man kaya sa ibang lugar, which is, ayon sa mga idea ng iba, nandoon mm, sa Africa, mga kapatid. So, paano ma-fulfill ang prophecy o sinabi ni Danayal dito na kung saan may tatayo? I believe na ito ay anti-Messiah, Sister Inday. Ito ay oh. anti-Messiah po ang gagawa nito. This is a Hindi pa time ito. of the anti-Messiah na tatayo diyan sa tinatawag na Mekdas or made apart na place. Wala pa karon. Okay. So, yun ang tanong mo kung na-fulfill na ba yan ngayon. So, ang sagot natin is ah tingin ko wala pa, no? Kasi merong ano na po, meron ng plan to put up the third temple, di ba? Mm, Meron na po silang plano na ipatayo nila ang third na temple diyan. So, oh, ang ating pag-unawa, kung diyan man ipapatayo yung third na temple, kasi yung unang temple kay Solomon, di ba? Solomon. Solomon. Oh, Pangalawa po yung kang Zerubbabel, di ba? At after Yahusha went up to Shamayam, nasira naman po yun, di ba? 70 AD. Yung pangalawang mm, Hayakal, nasira na po yun by the Romans nung pumunta sila dyan. That was all destroyed. So kaya, abangan na mayroong tatlong Hayakal na o temple na gagawin dyan. Okay? In oh, which, in which, saan matatayo ang anti-Messiah? O, di ba? So, ang sagot, doon talaga kung saan yung banal na lugar, doon siya tatayo at gagawa siya doon ng mga abominable na mga gawain. ah, Okay? So, so yun po ang kuan ating, Brad kanang dili pa day wala pa tay sure kung kana ba nga lugar ang dili ba na mao ba ng Israel o dili. okay, we would say for now na
batay sa mga information natin ngayon na mula sa Ashur, mula sa Euphrates River, papuntang Matsariam, doon sa Mount Zion na pinag-usapan, geographically, yun man talaga, di ba? Ah, Mm. then yung Ezra na ating naumpisahan na sa nakaraan na Miyerkules, balik man talaga sila dyan sa Jerusalem. Saan ba yung Jerusalem na kung saan sila bumalik? Dyan man talaga. So, Ah, wala tayong problema doon sa lugar na Jerusalem. Accurate na yan. Wala tayong duda dyan, mga kapatid. mm. Itong prophecy ngayon dito na from the Great River to Wadi River ng Matsariam at yung Mount Zion, mga kapatid. Geographically, wa man tayong ibang ma-point out. Kasi kung punta Oo. tayo sa Africa, saan banda doon sa Africa? Okay, so for now, wala tayong additional na pagpapaliwanag o pagpapatibay na talaga ang Jerusalem ay nandun sa Africa. But yun na po ay mga pag-muni-muni ng mga ibang mga kapatiran, lalo na yung ating mga Black American na mga kapatiran natin. Ah, Oo. pa, Ang mao bitaw Brad kay kuan man kanang karon sa hapit na ang end time God kinahanglan wala man tay laing tutukan kundi ang Israel man jud ang mga panghitabo. tama. Pero nalibog ko kung gani di magana na mao ang Israel asa man ta magtutok nga kana man sila may siga gigubat. Okay. Another way of looking at it, sister, is merong research na ginawa na ang Israel ngayon, yung Israel na yan dyan, ah, only 2% lang ang mga totoong mga Yasseral. Only 2%. But yung 98% ay hindi po mga lahi po yan sila ni Japet o Yapet, Yapat, no? Kasi ang lahi ng totoong born Yasseral ay mga lahi po ni Abraham, Oh, which is na-assign po sila sa ah, Asia. Asia talaga ang kanilang assignment panahon pa sa pag-divide ng land sa panahon ni Noah. Okay? o silangan. Shem, ang kang Shem, assign siya sa Asia. Ang kang Japet, assign po siya sa Europe, which is the West. Ang mga nakatira ngayon Ah, dyan na mga puti, ay most of them are coming from the clan, from Europe. the tribe of Yapet o Japet. So, yun, Di kung balikan natin yung panahon ni Noah, ang assignment talaga ni Shem ay Asia. So, imposible Brad nga puti kay si Laban, di ba? Puti. yun. Ang asawa ni Jacob, nga anak ba tong Laban? Okay, yung, yes, yung kanyang mga anak, opo. But, Ah, yung mga lahi ni Laban o Laban, I'm not familiar doon sa kanilang mga color. But, balik tayo doon sa history, yung descendants ni Shem ay talagang assigned sila sa Asia. Ang kang Ham assigned sila sa Africa. Ang kang Japet ah, assigned sila sa West. So yun ang pag-alala ko sa history. So kaya kung yan man ang totoong Yasseral, ang tanong diyan is sila ba talaga ay totoong mga Yasseral na born Yasseral na mga kalahi ni Abraham, which is again balik tayo doon sa research, they're only 2%. So which is 98% ay hindi sila totoong mga Yasseral. So kaya mag-connect yan doon sa na-highlight ni Brother Malky Al doon sa Kazon, chapter 2 verse ano yun? Verse 9 ba yun na they claim to be Jews but they are a synagogue of Satan, di ba? mm, So mahirap ipaliwanag, sister, kasi oo nga. limited po yung ating pag-unawa. But Ah. one day, maintindihan na rin natin yan. So balik tayo doon sa Sige, salamat Matthew, kayo, Brad. Matthew 24 verse 15. Si Hasat, anti-Messiah po ang tatayo dyan sa lugar na yan, and then gagawa siya ng mga abominable. In which, inaabangan natin na kapag itatayo na nila yung third temple na yan,
malamang diyan tatayo yung anti-Messiah at gagawa siya ng mga karumal-dumal or shall we be, mga abominable na mga gawain. So, abangan lang natin yon as we look how the story is being unfold. But thank you for that wonderful question na hindi masyadong malinaw for now, but patuloy tayong mag-search at maghintay for a better and a deeper understanding of the matter. Salamat po, Sister Inday. Anyone else would like to contribute dun sa mga iniisip ng ating kapatid? Anyone would like to share? Oh, Sister Aliana, go ahead po. You wanna share something? Go ahead. Shabbat Shalom sa tanan. Opo, Shabbat Shalom. Ako lang sa ni-share bro, na ako'y nabasahan sa Book of Hinok ba to or Jubilees. One time nga katong nakabaro ko sa books ni Brother Rex. Nabasahan na ako about anang upat ka kados places ni Aba Yahuwah. Okay. Na dili siya pwedeng magbuwag. Ang Garden of Eden, Mount Sinai o ang Mount Olive ba to katong usa sa gikuan ni Yahushua. Aha. O isa pa, upat na siya kados places nga naara siya sa usa ka lugar. Nabasahan na ako bro. Kalimot lang ko, I think ko anto, Hanok chapter 4. Nasa start lang gid diha dapit nga kuan chapter. Mm. Para natay makakuantag ka ng idea sad ba nga kanang naadjay corruption ang kuan, na corruption ang ato ang scripture ang mapa ba. Aha. Mm. Okay po. So dagdag natin doon mga kapatid sa nabasa ni Sister Eliana, yung Hanok or Enoch chapter 4, okay? Merong Basta na it's either naara diha dapita bro. Basta nabasahan na nako. Ako ginang gitiman-an kay katunga time na kuan sa Cuba na amaze sa Cuba ko sa ato pa naagi ang lugar gid ay nga kanang kuan which is ang Mount Sinai baya gyud nga tinuod di ba naaman sa Saudi Arabia. Naaman siya kuan na artifacts naaman gid na siya kuan. So diha ra gid dapita ang kuan kay di man siya pwedeng maglagyo. Okay. Di siya pwede naagid siya nagulong sa isa ka lugar. So that's an additional, mga kapatid. Wala akong copy dito ngayon sa Hanok or Enoch, mga kapatid. But yun ang additional information na itong apat na mga made apart places are into are nearby, no? Ang nearby to each other. So kung makita at mabasa natin yun someday, magbigay pa ng dagdag na paliwanag yun, mga kapatid. Brother Okay po? Dan? Yes, Sister Cheryl ba yun? Wala po sa Enoch 4. Saan po? Meron kang copy dyan. Okay, meron po kayong copy. Sa Okay. Enoch po nakalagay lang po dito one chapter. I Kung think dili nabasa ko. Enoch, kung dili Enoch bro, kung dili Enoch basig Jubilee ba to? Parang nabasa ko po si Jubilee yan. Sa Jubilee, Jubilee. more sa Jubilee, book of okay. Jubilee. Okay, so we are making correction, mga kapatid. Wala sa Enoch 4, but nasa Jubilee. Okay po. So sino yung merong available copies niyan, kayong mga nais na mag-search further, pwede po nating tingnan ang Jubilee chapter 4, mga kapatid. Okay po, that's additional information. Anyone else would like to add something? Some more? Okay po, ano yung inyong mga saloobin, mga kapatid? Any lesson po o ano yung pangungusap ni Abay Ua sa inyo? Anything you wanna share, highlight? Is there something that you wanna emphasize? Okay po. We don't want to hold you long, mga kapatid. Kung walang
additional. Then, ito po yung ating panapos na bigyan natin ng special attention po, mga kapatid. Mga kapatid na manonood sa Republish, lagi po nating binibigyan ng halaga yung pagkilala sa totoong pangalan. Bakit po? Kasi yun po ay magbigay sa atin o maghahatid sa atin ng katotohanan. Okay po? Ito po yung apat. Oh yes, you wanna add something? Brother Dan, maputol ka, Brother Dan. Ano, sister? Nasa Jubilees po, chapter 4, verse 26, the four places. Pwede mong Regarding, basahin? Pwede mong basahin right now? Meron kang copy dyan? For Yahweh has four places on the earth, the Garden of Eden, and the Mount of Peace, and this mountain of which you are these days, Mount Sinai and Mount Zion, which will be sanctified in the new creation for a sanctification of the earth. Through it will be the earth be sanctified from all its guilt and its uncleanness throughout the generations of the world. Okay And the po. 14th Jubilees, yun na lang po, Brother Dan. Okay, chapter 4 ng Jubilee, verse, ano po yun? 14? 26. Okay, verse 26 mga kapatid, no? Yung apat na mga places na kung saan pinili ni Abba Yahuwah at yung sangkatauhan ay anong sinabi doon? They will be sanctified or they will be purified, no? Okay, so Sanctification po, ano po, which sister? will be sanctified. Opo. Masa-sanctified po. Yes, so New yun. creation. Okay, so yun po mga kapatid, no? Thank you for that. Okay. Brother Dan, ano bang ikaapat? Pwede bang maulit? Jubilee chapter 4 verse 26. Ano Ano pang lugar? yung places, Brad? Mount Garden of Eden, Mount Sinai, Mount Zion. Ano yung ikaapat? Garden of Eden, Mount of the East. Mount of the East. Opo. Mm-hmm. The third is Mount Sinai. The fourth is Mount Zion. Okay. Okay. Thank Familiar you. tayo sa Mount Sinai at Mount Zion. Yeah. And of course, Garden of Eden, familiar tayo. But Garden of the East, hindi tayo familiar doon. Yes, yes. Okay po. What I recommend is yung the GOD channel by Timothy Swab, no? Meron po siyang research on that. Pwede po rin yung i-search doon sa kanya. Meron siyang information din po patungkol dito sa mga lugar na yan. So, anyway, yes, may mga nag-share na for now, malamang ang ating pag-unawa ay limited, mga kapatid, but let's continue to trust the Ruach HaKodesh to give us even a clearer and even a better understanding, mga kapatid. So that being said, mga kapatid, let me share to you back again na mahalaga na sa buhay natin ngayon makilala yung totoong pangalan. Okay? Tawagin ang totoong pangalan because when we know the real name and we call on the real name, ito po yung magdudulot sa atin na slowly and gradually masumpungan natin mga kapatid ang mga katotohanan na naitago po for so many years. So ito po yung apat na mga titik sa pangalan ni Abba Yahuwah. Letter Y po ito, Ya or Yad. Sa mga modern, binabasa nila as Yod, mga kapatid. But sa ancient, ito po ay Yad or Ya. Then followed by Ha or Hey, mga kapatid. And ang tunog po ng Ha or Hey is AH. So, letter Y plus AH, ang tunog ay magiging Ya. Okay, Ya. And then following is U or U or Uwa, mga kapatid. Ito po ay
bigkasin po natin as the sound of U, mga kapatid. Okay, so ya-u. Then following is another ha or hey, mga kapatid, which is the sound of AH. Kaya magiging ya-u-a. Ya-u-a. Ya-u-a, mga kapatid. Ya-u-a po ang pangalan ng ating Aba na makapangyarihan. At ayon na rin po sa ating pagpapaliwanag na ang bata kapag siya ay may sinilang, di ba? Ano po yung sigaw ng mga sanggol, yung mga infants? Ano po yung kanilang mga sigaw? Di ba? Uwa, uwa. Di ba? Mga kapatid, ayon po sa Tahaliam chapter 8 verse 2, Psalm chapter 8 verse 2, mga kapatid, that out from the infants, from the mouth of infants, they declare praises to the Most High. Kaya kapag nakarinig kayo ng mga bata na sumisigaw, uwa, uwa, mga kapatid. Hindi lang meron silang mga pangailangan o a symbol na sila'y buhay, mga kapatid, but they are also declaring praises to the name of our Heavenly Father. Ya-u-a, ya-uwa, uwa, mga kapatid. Ya-uwa, ang ating Aba, and ito rin po ang pangalan ni Yahushua. First three letters, ganun din po sa pangalan ni Aba Yahuwah, Yaha-u o Yad-He-u, mga kapatid. Then Shan Ayan. A. Ito po ay tunog SH. Okay? Ito po ay tunog A. Okay? Ya-u, Yahu, Sya. Sya. Ano po itong siya, mga kapatid? Ay nanggaling po sa Hebrew word yasha na ang ibig sabihin saves and delivers. Yan po ang pinaka-root word ng yasha, which is siya, mga kapatid. Ang ibig sabihin, when we declare Yahusha, we are declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers. And that makes sense. Bakit po? Yohanan 5:43, sabi po ni Yahushua, I came in my Father's name. Pumunta ako dito sa pangalan ng aking ama, Aba, ng aking ama. Sabi niya, at hindi ninyo ako pinakinggan. John 5:43. But sabi niya, someone else come in his own name, him you believe, him you receive. So mga kapatid, yun po ay masaklap, masakit. On the part of Yahushua, hindi siya pumunta rito, dala ang ibang mga pangalan ay Jesus, JS, US, hindi po yung kanyang totoong pangalan, mga kapatid. Kasi yung mga pangalan na po yun ay hindi connected sa pangalan ng ating Aba, mga kapatid. What is more meaningful here is yung pangalan Yahushua, mga kapatid, very much connected doon sa sinabi ni Yahushua, I came in my Father's name. So, after all, when we declare Yahushua, we are declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers. So that being said, mga kapatid, kayong mga manonood sa Republish, ano man po yung pangungusap ni Aba Yahuwah, please do not harden your heart. Soften your heart, mga kapatid. Begin to call on His name now, and you will see the difference in your life. Bradan, Yes, anang Sister Inday, go ahead po. namugod koy gamay na lang ni Bradan. Go ahead po. Namugod koy kuan kanang kuan ganin na ka share ba niya. Naglubat na ra ba ko. Nya ningon siya nga bata ba daw ang una nagihimo sa Aloha. Aloha bata ba daw kay wala ba daw sila nagdaig kay dagko naman sila di naman sila muuha. Okay, so ang tanong is, ang unang ginawa, Dili na wala ba daw sila kamao magdaig sa una nga di naman sila bata nga mo huwa uha. Huwa. Dagko naman daw sila. okay, siyempre po, balik tayo sa creation doon sa Garden of Eden. Adan po, hindi man po ginawa siya mula sa bata. Okay? But from then on, mula diyan, nag-multiply ang tao. At yun, pagkatapos na nag-multiply ang tao, tuwing ang bata ay umiiyak, sila po'y tumatawag, sila po'y nagpuri sa pangalan ni Abayo. So ang paliwanag diyan is siyempre hindi kasi si Adan hindi siya nag-start bilang a child or an infant. Hindi.
But the scripture says, mula noon, tuwing ang bata ay maisinilang, okay, Tahaliam 8 verse, Psalm 8 verse 2, tuwing bata ay maisinilang, yun sila po ay ah, gumagawa ng mga pagpuri at pagkilala sa pangalan ni Abba Yahuwah. So, siguro yun lang ang ating paliwanag niyan, Sister Inday. Hayaan natin ang Ruach HaKodesh ang magbigay sa kanila ng insight, no? Kasi hindi naman tayo na magdidebate or pinipressure natin sila na dapat sila ito yung gawin nila. Apart from the working of the Ruach HaKodesh, hindi nila maintindihan kahit ano pang mga paliwanag natin. So, ganun din Oo po nga. mga kapatid, opo, kayong mga manunood sa Republish, we are not trying to convince you, mga kapatid. But if you hear His voice, and if you hear Abba Yahuwah is knocking at the door of your heart, start calling, start mentioning, start calling on His name. And then, ayan, you will see, magkakaroon ka ng panibagong pananaw once you begin to call on His name. Yada Yahuwah po, mga kapatid, all esteem Brother and Dan, praises. Yes, go ahead, Sister Cheryl. You wanna add something? ah, idagdag ko lang po Go ahead kasi po. as of the book of Jasher, um, when Adam is created, the relationship is already there. So Aha. the connection is close in. So hindi niya na kailangan tumawag. Hmm. Di po ba? But when the separation occurred, nung nag-separate na sila at pinaalis sila sa garden, doon nag-start na nagkaroon ng gap. Ito. At sa pangatlong anak ni Adam, nila ni nakalimutan ko yung pangalan ni Eve doon. Meron siyang name. Hindi Hawa. si It is Kuwa? in the, Kuwa? it Hindi is ba si written. Kuwa? It is written in the book of Jasher na yung pangatlong anak nila, that is the time that the creation started to call again. And it Hmm. was the name of Abba Yahuwah. Oh. So, nasa Jasser. Nasa book of Jasher po yan. Uh, I have here, okay, I have here a book of Jasher. Meron akong Jasher dito. Okay, so, uh, ano kaya, sister, na meron kang specific reference? Wala pa. Um, I couldn't recall kung ano po yon, kung anong Chapter, okay. chapter, but kung hindi po ako nagkakamali, um, please read from chapter 2 hanggang chapter 5. Mhm. Okay, Dahil yun po yung creation. okay. Okay, mga kapatid. So, yes, marami tayong mga salamat, sister, for uh, okay, si Seth, yung pangalawang pangatlong anak niya, Kuwa, his wife, she conceived and bore a son in his likeness and his image, and she called his name Shet, okay, or Shat, okay, saying, because Alua has appointed me another seed in the place of Habal, for Kayan or Kayin has slain him. Okay? So, si Seth po yung sunod niyang anak after him. Anyway, so we will not hold you long, mga kapatid, but this is something to further search and seek sa mga katotohanan na hindi natin alam noon, mga kapatid. But now, Abayawa is making it known to us. So hanggang dito mga kapatid, Yada Yahuwa sa kanyang mga teaching video na ito, and all esteem mga kapatid, and all praises kay Abba Yahuwa.